Bagong Japanese-Filipino movie na pinagbibidahan ni Carlos Yulo, ni Carlo Aquino na aabangan natin. Isipin mo yan ako si Carlos Yulo tapos action, tapos tumatumbling siya pag nakita. Why? Isang Filipino na si Manuel ang nagpunta sa Japan para maghanap ng trabaho at kumita ng pera. Sa pagdating nga niya sa Japan, dito nga siya mapupunta sa isang bar kung saan meron siyang makikilalang isang lalaking Hapon. Ito ay si Shigeru at since parehas naman silang marunong mag-English, nag-usap sila. Kwentuhan nga sila at dito nga nila marirealize na meron silang kanya-kanyang mga problema na masusolusyonan nila kung magtutulungan lang sila. Balita na panood nilang merong hinahanap na isang serial na coincidentally nakita ni Manuel bago siya napunta doon sa may bar. Pero yung mas magpapagulat sa kanila nung malaman nilang yung makakahuli pala doon sa serial na to ay makakakuha ng 10 million yen reward. Kaya naman, dito nga magtutulungan sina Manuel and Shigeru para mahanap itong masamang tao na to at makuha yung pera. Siyempre, hindi rin to magiging madali dahil hindi lang simpleng tao yung hinahanap nila at dagdag mo pa na may kanya-kanya din silang mga problemang tinatakbuhan. Ang movie, Crosspoint. Sa fan ng mga action thriller films na maraming bakbakan, talagang aabangan ko to. Na mabigyan pa ng mga ganitong role si Carlo Aquino kasi bagay sa kanya yung mga ganitong bida yung maraming pinagdadaanan. Parang wala kasing movie si Carlo Aquino na wala siyang pinagdadaanan problema eh. Lagi siyang umiiyak. Siyempre, akala mo lang wala, pero meron! 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 By the way, kung fan din pala kayo ng Shogun na series, nandito rin si Takehiro Hira at siya yung makakasama ni Carlo Aquino bilang mga bida dito. So doon sa may trailer, marami siguro mga intense action and fight scenes dito na aabangan ko talaga given the context ng buong movie. The color, the darkness, and the grittiness of the film na bagay siya doon sa ideal plot from the trailer eh. Yung naku-curious ako dito kung mahuhuli ba nila yung serial or mababaliktad sa kanila yung problema. Ako pa nga nung una, si Carlo Aquino lang yung Filipino dito pero marami pala sila kasi nandito rin sila Paulo Ravales, si Ian De Leon at marami pang iba. Side comment ko lang kung mapapansin mo dito, karamihan ng mga Filipinong artistang nandito, mga batikang artista talaga kasi siguro nagpapatunay yun na iba talaga yung acting level ng performance ng mga actors dati kumpara ngayon. Titignan nyo kay Carlo Aquino pa lang from the trailer, yung acting skills niya, nagwo-work pa din kahit sa mga foreign films. Siguro dapat kukunin siya doon sa may Squid Game so sayang na hindi rin natuloy yun. Yung mga mainstream actors sa may Pilipinas ngayon, lalo na yung mga bago, pag nilagay mo sila sa ibang bansa, nag-i-stand out sila na halatang halata mong uma-acting lang. Ayun, sana mag-explore pa yung Philippines na iba pang mga genre and magamit yung mga actors natin dito na hindi lang puro love story, agawan ng lupa, mga kabit-kabit. Kasi feeling ko, kung sisimulan nating mag-support ng iba pang mga genre for actors, mas mag-i-improve din yung acting skills nila eh. Yun lang naman, hihinto na ako sa pagrarant. Abangan natin ang Crosspoint on October 16, 2024 pero kung nasa Japan ka, sa 2025 mo pa ito mapapanood. So yun lang. Thank you!